Tumayo po ang lahat, mga minamahal, at binibigay ko po ang lahat ng pagkataon sa ating beloved ordained preacher, Father Nilo Miranda, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher, beloved Kuya Ben. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo pong latid dumalangin sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Dakil at mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mabanal. Sa pangalan mo, aming pinakamahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin po namin ginagalang at minamahal na Pastor, aming beloved Evangelist Will Estrada Almeida. Narito kami nagpapasalamat sa dakilang pribileyo na binigay mo sa amin sa araw na ito na muli makapagpuri, makapagsamba, O Diyos. Lalo tigit salamat sa iyong banal at matamis sa presensya sa aming kalagitnaan, maging sa mga buhay na patotoo. At muli narito kami, O Diyos, sa pagkikinig sa iyong banal na salita. Pagpalain mo ang iyong banal na salita sa oras na ito, sa gana pong akin, wala kong magagawa. At aming sinasaway ang lahat ng adlang sa gawa ng kaaway. In the mighty and precious name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. Una tigit po sa lahat ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagsasamba, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. At tayo po'y nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating pong ginagalang at minamahal na Evangelista Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At advance, happy birthday po sa ating beloved Honorable Pastor. We love you so much po, beloved Honorable Pastor. Praise the Lord. At ganyan din po sa happy at advance, happy birthday din po sa ating beloved Minister, Wildy James Almeida Jr., beloved po. Pagpalain po kayong lahat ng ating mahal na Panginoon sa buong sangbahayan po ng ating beloved Honorable Pastor. At patuloy po natin inaalalang mga gintong aral at turo ng ating ginagalang at minamahal na Stand Pastor Lina C. Almeida. Praise the Lord. At apurin po ating mahal na Panginoon sa inyo pong lahat, mga kapatid at mga kapatiran, sa dakong ito ng praise the Lord, Dak Manila. Magandang hapon po sa lahat. Praise the Lord. Tayo po'y magbukas ng ating banal na kasulatan, mga minamahal. Praise the Lord. Kindly open your Bible, mga minamahal, from the book of Psalm, chapter 116, verse 12. In the book of Psalm 116, verse 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Mga awit 116, versikulo 12. Anong aking ibang bayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Amen. Praise the Lord. Pagpalain po ng ating mabait na Diyos ang kanyang banal na salita. Sa oras na ito, mga minamahal, ating pong mabasa sa banal na kasulatan, nang sabi ni Haring David, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Ito po, mga minamahal, ang binanggit ni Haring David, mga minamahal, sapagkat napakaraming blessing ang ibinigay ng Diyos. Ever amen. Ever amen. So sabi po naman, banal na kasulatan ni David, this will I do. I will love the Lord. Sabi niya, ako'y ibigin ko ang mahal na Panginoon. I will walk before the Lord. I will serve the Lord as long as I live. Amen. And I will obey the commandments of the Lord. So gratitude, mga minamahal, flows from the heart, mga minamahal, to those who experience salvation. Everybody say amen. It will express by their love, loyalty, mga minamahal, righteous living, and gratitude. Ibig sabihin, mga minamahal, strong, firmly strong to obey the commandments of God. Everybody say amen. So mga minamahal, every time na tayo po ako po nandito sa dako ng, dito po sa ating lugar, mga minamahal, hindi po natin makalimutan ang ating beloved, Honorable Stand Pastor. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating ginagalang at minamahal na pastor na silang ginamit ng Diyos para may punla ang totoong ebanghelyo ng kaligtasan. Ever amen. Na sila po ay ginamit ng ating mabait na Diyos, mga minamahal. So their lives, mga minamahal, their love to God, their faith, mga minamahal, examples to emulate. Palapakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Na dapat natin pong gayahin ang kanilang pag-ibig, pananampalataya. Amen. Ang kanilang seryosong paglilingkod sa Diyos. Noong araw, sabi nga ng Biblia, for the holy men and holy men and women recorded in the scriptures, sabi nga ng banal na kasulatan, are written for our admonition and sample. Ever say amen. Subalit sa ating panahon ngayon, binigyan tayo ng beloved parents in the Lord, mga minamahal, upang ating maging guide. Ever say amen.
sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya pinagpala na tayo ng ating mabait na Diyos. So sabi ng Biblia, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? What kind of service? What we render unto the Lord? Ano bang may gaganti natin sa mahal na Panginoon sa mga blessings na binigay ng Diyos sa atin? Amen. Anong may ganti natin? Ang ating beloved na parents in the Lord, sinasabi nila wala sila pang nagawa, wala silang may bayad. Amen. Sa makabaitan at kabutihan ng ating mabait na Diyos. Kaya sabi ng Biblia, what shall I render? Tayo po, mga minamahal, what we shall render? What kind of service, mga minamahal, that we render unto the Lord? Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang ating beloved parents in the Lord, sila po yung nagbigay sa atin ng halimbawa. Amen. Amen. Una, mga minamahal, yung kanilang tinatawag na willingness. From the book of Isaiah, chapter 1, verse 19, kindly, praise the Lord. From the book of the prophet Isaiah, chapter 1, verse 19. Amen. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Isaias Kapitulo 1, versikulo 19. Kung kayo magkusa at maging masunurin, kayo magsisikain ng buti ng lupain. Everybody shout, praise the Lord. So sabi po na, if you are willing and obey, you shall eat the fruit of the land. Yung sinasabi ng fruit of the land, yung mga blessings ng Diyos, amen. Yung mga pagpapala ng Diyos na pinangako sa kanila. Sabi niya, if you are willing and obey the commandments of God, the voice of God, you shall eat the fruit of the land. Sa atin po, mga minamahal, kung tayo po'y magmasunurin at kusang loob na sumunod, amen. Sa mga kitinuturo ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, tayo po'y magpapapalain ng mahal na Panginoon. Amen. At sa ating pong pagsunod, mga minamahal, kayo mismo ang nagbibigay ng mga patutuo na tayo po'y pinagpalang lubos ng mahal na Panginoon. Amen. Pinagpala kayo ng Diyos, mga minamahal. Napakaraming blessing na tanggap natin sa mahal na Panginoon. Sabi nga ni David, mga minamahal, and forget not all His benefits. What are the benefits we receive from the Lord? He forgive our sins. Forgiveth of our sins. Amen. Because God is serious about sin. Amen. Sin is the greatest enemy of human race, mga minamahal, destroying one's life and soul. Amen. Ang kasalanan po ay seryoso ang Diyos. Sabi nga ng Biblia, for God is spared not the angels that sin and cast them down to hell, reserved for the coming judgment. Amen. Praise the Lord. And the old word, mga minamahal, is saved Noah, the righteous man. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, before in the life of Noah, and God saw the wickedness of man, and God pronounced judgments upon the world and destroy it by blood, mga minamahal. Amen. Because of sin, because of their wickedness. But sabi ng Biblia, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Noah found favor in the eyes of the Lord. And you know the result of that favor. Sabi po ng Biblia, he escaped from the flood and his family. So in our time, we need also to find grace in the eyes of the Lord. Amen. Not because of the threat of the worldwide flood, but the promise, the end of the world. Matatapos magugunaw ang daigdig na ito, mga minamahal, maliligtas po yung mga taong naglilingkod lamang sa ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And turn to assess the Sodom and Gomorrah, turn to assess. Sabi po ng banal na kasulatan, being an example to those who live ungodly. So mga minamahal, pinagpala tayo ng Diyos sa banal na iglesyang ito. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Una, napatawad ang ating mga kasalanan because God is serious about sin. Sabi ng Biblia, the hands of the Lord is not shortened that it cannot save, and His ears are heavy that cannot hear. But your sins, sabi po ng Biblia, shall separate you between you and your God. Amen. Ang kasalanan ng dahilan. Subalit nga rito ngayon, pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Amen. Ang unang benepisyo, mga minamahal, forgiveness is the one of the most important, mga minamahal, we receive
from the Lord, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Marami tayong blessing sa Diyos. Ako po, mami, na bigyan ng kaunting testimonyo. 4 years ago, ang aking brother, tinawag ako sa Cebu, pauwi na ako madali, urgent, umuwi ako dahil dying yung aking brother. Nasa hospital, malfunction of the liver, mami na mahal, pagkatapos sabi ng doktor, mag-prepare ng 170,000 for operation alone, wala pa yung ibang hospital bill, mami na mahal, urgent operation. Umuwi ako, hindi po ako makauwi ng bigla-bigla dahil marami pang gawain. Nag-text po ako sa anak sa ating beloved parents in the Lord. At ang sabi nila, beloved kuya, through the leading prayer of our dear beloved honorable pastor, the life of your brother will be extended ever since. Amen. Sinampalatayanan ko yun, mga minal, pagdating ko sa ospital, pinag-pray ko yung aking brother, wala nang pag-asang mabuhay. Dahil malfunction of the liver, lumobo na ang katawan, nilaw ng mata. Hindi na makainom ng isang kutsarang tubig, mga minamahal, pag umihi sa CR, parang kulay kape ang ihi. After prayer, kinabukasan, mga minamahal, naghimala ng mabait na Diyos. Sabi ng doktor, wala nang kailangan ng operahan ng iyong kapatid. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. After 2 days, bumalik yung color, yung normal na color niya. Yellow dati, parang papel. Yung mata, mga minamahal, saka yung katawan. Pero mga minamahal, napakabait ng Diyos. 5 days, mga discharge sa hospital, yung aking brother, mga minamahal. Merong nilagay yung doktor na sa kanyang tube, sa kanyang liver. Ang sabi ko, sa unang dalangin ng malapastor, mawala ka. Sabi niya, kailangan kong magpa-x-ray, sabi niya, ultrasounds. Sabi ko, sige, pero mag-pray muna tayo. Alam niyo po, mga minamahal, pagpunta ng doktor, mga pag-ultrasound, binigay yung result sa doktor, sabi ng doktor, magpa-ultrasound ka uli. Hindi po kontento yung doktor, mga minamahal. Ang sabi niya, mag-x-ray ka uli, sunod na x-ray, ultrasound, ganon din ang resulta. Ang sabi ng doktor, nasaan yung inilagay ko dyan? Ba't nawala? Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Nagtataka ang doktor, ba't nawala? Dahil sabi ko sa mga makapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoon Yesus, mga wala kayo sa pangalan ni Yesus. Nag-normal, mga minamahal, pati yung nilagay ng doktor nang awala, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, buhay, ever since. Amen. Last year na naman, yung aking brother din, inadmit sa ospital. Ang sabi ng doktor, 10% chance mabuhay. Mas malala, mga kapatid. Ang sabi ng doktor, 10% na lang na chance ang mabuhay dahil ganun din, yung kanyang liver, nagkaroon ng capsule. Merong na 2 kilos. 2 liters. So mga minamahal, sumuksok sa kanyang baga, hindi na siya makahinga. Lumobo yung katawan. Sabi ng doktor, 10% mabuhay. Operahan, kailangan. Alam niyo po mga minamahal, pandemic, cellphone lang. Tinatawag ako, umagat ang hali, gabi. Mga minamahal, ngayon, mga minamahal, after mga minamahal ng 2 weeks lang, lumabas sa hospital, 2 litrong nawala sa kanya. Mga minamahal, sabi ng doktor, himala, palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, buhay. So 10% na lang mabuhay. Ibig sabihin, this is the benefits we receive from God. Everybody say amen? He answer all prayers. Kaya sabi ni David, you answer my prayer. So I will walk before God. Tayo po'y lalakad ng matuwid sa harap ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Sabi po ng banal na kasulatan, willingness, ang example ng ating beloved parents in the Lord. Yung kusang loob na paglilingkod ang inihiling sa ating ng mahal na Panginoon. Ever since. Yung kusang loob, and pagsunod. Pag kusang loob kasi hindi mabigat. Parapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever since. Pag kusang loob kasi, magkakaroon ka na nga tinatawag na kalakasan dahil kusang loob eh. Hindi ka napipilitan. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi po tayo sa nanipipilitan. Ever since. Ibigay natin sabi ng Biblia, obey. If you are willing and obey, you shall eat the fruit of the land. Kung kayo'y magmasunurin at sumunod, sabi niya banal na kasulatan, maminamahal, kakanin kayo ng bunga ng lupain. Ibig sabihin, yung blessing ng ating mahal na Panginoon, dadaloy sa buhay natin. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Another thing, mga minamahal, sa buhay ng ating beloved parents in the Lord, yung perform in humility. Every time nandito tayo, mag-reflect sa atin yung mga nangyari na tinatawag na humble beginnings of this church.
Amen. Everybody say amen. Humble beginning, perform in humility. Ang ating beloved parents in the Lord, nandoon yung kanilang humbleness. Everybody say amen. Yung kanilang pagpapakumbaba sa tawag ng Diyos. Yung kanilang pagpapakumbaba, mga minamahal, sa pagtawag sa kanilang mahal na Panginoon. They perform it in all humility of mind and with tears. Everybody say amen. Na sinasabi ni Apostol Pablo, sabi ni Apostol Pablo, I serve the Lord with all humility of mind and of tears. Parehas, mga minamahal, from the book of Acts, chapter 20, verse 19. Kindly. The book of Acts chapter 20, verse 19. Serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations which befell me by the flying in wait of the Jews. Dito po sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 20, ang talata ay 19, na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Hudyo. Palapakan natin ang salita ng Diyos. Humble beginning, everybody say amen. Aba nagkaroon tayo ng GMYC, yung tinatawag na GMYC, yung choral choir assembly sa dako ng Cebu last 3 weeks ago siguro, mga minamahal. Mga minamahal, ang beloved children nagpunta po roon at ang kanilang unang bungad yung humble beginning of this church. Everybody say amen. So mga minamahal, ang mahal na pastor, beloved Mama Dear, sila'y sumunod ng buong pagpapakumbaba sa tawag ng Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. They perform their duties in all humility of mind and with tears and with trials. Hindi sila sumurrender, mga minamahal. Nandun yung pagpapakumbaba, mga sa pagsunod sa tawag ng ating mahal na Panginoon. Ever say amen? Hindi naman po ipinanganak ang iglesia kahit ito na napakarami na ng members, napakarami ng kapatiran. Ako dumating po ako dito, year 1984, mga minamahal. Kakaunti pa lang ibig sabihin, wala pa tayong outstation noon. Dito pa lang tayo. Ako from Tarlac, bibiyahe pa ako pupunta rito. Naka-attend lang ako tuwing Santa Cena, mga minamahal, Holy Supper natin, dahil walang financial. Pero nakita ko, mga minamahal, ang grabing pagkilos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, ang buong pagpapakumbaba ng ating beloved parents in the Lord. Ito po na gagayahin natin sa pagsunod natin sa mahal na Panginoon. Huwag tayong magmataas, huwag tayong magmalaki. Buong pagpapakumbaba, sumunod tayo sa tawag ng ating mahal na Panginoon. Ano man naangat na, nabot natin ngayon sa pagkasalukuyan, ito'y dahil sa mga prayers ng ating beloved parents in the Lord. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Humble beginnings, ever see amen. Wala silang pride, hindi nagmamataas, hindi nagmamalaki. Mga minamahal ang ating beloved parents in the Lord, buong pagpapakumbaba. Sabi ng ating mahal na pastor, kahit bata pa, ang magsalita sa akin na tama, paniniwalaan ko. Sabi ng ating mahal na pastor, ever see amen. Ibig sabihin, dito mga minamahal, paniwalaan natin ang lahat ng mga itinuturo dito dahil ito'y para sa atin. Ever see amen. Para sa inyo, para sa ating lahat kung tayo susunod ng buong pagpapakumbaba sa pagtawag sa atin ng mahal na Panginoon. Aawas ang blessing sa buhay natin. Hindi mahirap kausapin ng Diyos. Ever see amen. Ang kamay ng mahal na Panginoon gagawa ng himala sa buhay natin, yung mga bagay na hindi natin nakita, gagawa ng Diyos. Ever see amen. So perform in humility. Kahit ano pong katungkulan natin, mga minamahal, mananatili tayong magsumunod ng may buong pagpapakumbaba. Ang ating beloved parents in the Lord, hindi mo nakitang kailanman sila nagmataas. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating beloved Honorable Assistant Pastor, ating yung beloved pastor, nagpasting ng 40 days. Hindi ba doon dininig ng Diyos yung kanyang prayer? Ang sabi ng mahal na pastor, kulang pa. Wala ka masabing nagreklamo. Ever see amen? Hindi tatanong sa Diyos. Kaya ano bang sasabi ng Biblia? Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, serving the Lord with all humility and unquestioning service. Ever say amen. Rendering unto the Lord with unquestioning service. Magbigay tayo, magbigay palugod tayo sa Diyos, maglingkod tayo sa Diyos without unquestioning service. Hindi tayo nagtatanong, bakit? Ever say amen. Ang beloved Mama Dear, nung umakyat ang ating mga pastor sa dako ng Talipaw, nagtanong ba ang ating beloved Mama Dear? Walang tanong. Ever say amen. Sundin ang kalooban ng Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Hindi tayo dapat magtanong, Amen. Ako noon, assign ako sa Cebu, hindi ako marunong mag-Cebuano. Sabi ko, mahal na Panginoon, dami ng buong Bisaya doon sa Manila, ba't ako pa ipadala dito sa Cebu? 1994, nakasakay ako ng barko. Sabi ng mahal na pastor, ikaw na doon. So wala na akong kasama na, sabi ko, mahal na Panginoon, bakit? Ako pa. Nagpasting ako kagad ng 5 days absolute, hindi ako tumikim ng tubig, nagbasa ako ng Bible. Madaling araw, sabi ng mahal na Panginoon, it's not your might, nor your power, but by my spirit. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ito palang bagay na ito nagagawa natin, hindi sa agan ng ating sarili. Ebarsimen. Huwag tayong magtanong, huwag tayong magreklamo sa mahal na Panginoon. Ebarsimen. Ebarsi, praise the Lord. Wala tayong karapatan magtanong sa Diyos. Ebarsimen. Wala tayong karapatan magtanong, magreklamo sa mahal na Panginoon. Kaya ating beloved parents in the Lord, walang reklamo sa pagsunod sa ating mahal na Panginoon. So, rendering unto the Lord with unquestioning service. Hindi ka nagreklamo sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya mga minamahal sa ipo ng Biblia, immediate service. From the book of, kindly open your Bible, praise the Lord. Mark chapter 1, verse 15. From the book of Mark, chapter 1, verse 15. And saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye, and believe the Gospels. Mark chapter 1, verse 18 po. Sorry po. Mark chapter 1, verse 18. And straightway they forsook their nets and followed him. Amen. Marcos Kapitulo 1, versikulo 18. At pagdakay iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa Kanya. Amen. Ever shout, praise the Lord. Ito po mga minamahal ang buhay ni Peter and Andrew. Ever say amen. Sabi ng Banal na Kasulatan, immediate service. Maraming tao sa Banal na Kasulatan from the Old Testament and unto the New Testament, mga minamahal, marami tayong mababasang mga tao na sumunod sa Diyos. Ever say amen. Immediate service. Ang mahal na Panginoon, sabi po niya, mga minamahal, now, ever say amen. Ibig sabihin, today, ngayon, sabi po ng immediate service. Ibig sabihin ng immediate service, ngayon tayo magpakainit, ever say amen. Ngayon tayo magpakatatag sa ating pananampalataya, hindi bukas, ever say praise the Lord. Immediate service, ibig sabihin ngayon, pagkarinig ni Peter and Andrew, sabi ng mahal na Panginoon, I will make you fishers of men. Iniwan yung mga lambat, sumunod sa mahal na Panginoon. Ever say amen. Ang ating beloved parents in the Lord, immediate service. Sumunod karakadaka sa tawag ng mahal na Panginoon. Ever say amen. Ganon din sa atin, tinatawag tayo ng Diyos. Lahat tayo, tinawag ng magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Ever say amen. The plan of God is specific, definite. Ever say amen. Amen. It is very personal. It is just for you, mga minamahal. Ever say amen. Ang plano ng Diyos sa atin, sabi nga ng Banal na Kasulatan ni Jeremiah, I know, O Lord, that the way of man is not himself. It is not in man to direct his steps. It means to say, only God knows everything. Ibig sabihin, we are incapable of planning our lives. Ever say amen. Just an architect. Ibig sabihin, the Lord our God has a perfect, detailed, accurate plan for the life of every one of His children. Just an architect who prepares accurate drawing for its new building. And there is guidance and instruction. Perfect, detailed, accurate drawing. Ganon din sa buhay natin. Ang plano ng Diyos, perfecto ang plano ng Diyos sa buhay natin. Napansin? Napaka-perfecto ng plano ng Diyos sa banal na nating mga buhay. Kaya sumunod tayo, wala nang dagang, wala nang maraming yung kuskus balungos ba, tawag mga minamahal. Napansin? Hindi po tayo mga minamahal pwedeng mamaya na. Ibig sabihin ngayon, karundayon, palapakan mo natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, ibigay natin ang ating buhay sa Diyos. Huwag na natin pag-aksayaan ang panahon yung walang kabuluhan, never see men. Ngayon tayo magpakainit sa mahal na Panginoon. Ngayon tayo mga minamahal sumunod. We need revival, ever see men. We need revival because, mga minamahal, the battle is terrific, ever see men. The Bible says, if
The judgments must begin at the house of God, sabi ng Biblia. And if it's begin in the house of God, what shall the end of them that obey not the gospel of Christ? Ever say amen? And if the righteous is scarcely be saved, where the ungodly and the sinner appear. So the battle is terrific. Hindi basta-basta ang laban ito. Binigyan tayo ng parents in the Lord, nagbigyan ng halimbawa kung paano tayo magtagumpay. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen? We need revival because of sin. Amen? We need revival, mga minamahal, because the commandment is, you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your might. Amen. We need revival, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Because of the coming judgment, because of the wiles of the devil. Tuso ang diablo, mga minamahal, amen. Sabi ng banal na kasulatan, the wiles of the devil, Satan is the masterful strategist, is to looking to your downfall by various schemes o yung wiles of the devil. Kaya po tayo po mga Kristiyano, pinagpala tayo, tinuruan tayo sa salita ng Diyos, ng ating beloved parents in the Lord. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Immediate service, paglilingkod sa Diyos. Magpakainit po tayo ngayon. Hindi susunod na araw ka magpakainit. Hindi mo isa-surrender ang buhay mo susunod na araw. Now, amen. By the mercies of God, sabi ng Biblia, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Amen. And be not conformed to this world. By the profound mercy and grace of God, we must be willing to submit ourselves, ever say amen, to God, mga minamahal. Paglingkuran natin ang ating mahal na Panginoon. Sunod po, mga minamahal, joy in service. From the book of Nehemiah, chapter 12, verse 43, kindly po. The book of the prophet Nehemiah, chapter 12, verse 43. Also that day they offered great sacrifices and rejoiced, for God had made them rejoice with great joy. The wives also and the children rejoiced, so that the joy of Jerusalem was heard even afar off. Dito sa aklat ng Nehemias Kapitulo 12, ang talata ay 43. At sila'y nangaghandog ng malaking hain ng araw na iyon at nangagalak sapagkat sila'y pinapagkatuwa ng Diyos ng di kawasa at ang mga babae naman at ang mga bata ay nangagalak na anupat ang kagalakan ng Jerusalem ay narinig hanggang sa malayo. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So gusto ng mahal na Panginoon, habang tayo naglilingkod sa Kanya, tayo tuwang-tuwa. Ever say amen? Amen. Yun ang malimit na marinig ko sa ating beloved pastor. Pag kami nagpupuri, mga minamahal at merong worker na medyo patamlay-tamlay, mamaya may sisingit, bigyan ng blessing. Sabi ko, minsan naisip ko, bakit kaya? Yung palang gusto ng mahal na pastor, tayo magalak sa pagpupuri, sa pagpasamba sa ating mahal na Panginoon. Ever say amen? Ever say amen? Pag merong parang nalulungkot, sabi ng mahal na pastor, dalhin mo na John kay Mang John, doon sa baba. Merong canteen dyan, pakainin mo na siya. Mama din, pakainin mo na siya. Para pagbalik ka, masaya na. Sabi niyo, tingnan mo, masaya na. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen? Joy in service. Ang ating beloved parents in the Lord, ipinakita nila yung kagalakan. Never say amen. Sa pagsunod, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Joy in service. Ibig sabihin, maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Galak na galak yung ating mga puso. Once upon a time, you are candidate, you are throwing from the lake of fire. Amen. Nung unang araw, ikay kandidato, itatapon sa impyerno. Ba't ngayon, binago ka ng Diyos, pinagpala ka ng mahal na Panginoon. Pinagaling ang iyong cancer, pinagaling ating karamdaman. Magalak tayo, magpuri, magpasalamat sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Binigyan ka ng magandang bahay, magandang sasakyan. Everybody say amen. Hindi ka ba matuwa niyan? Everybody say amen. Ha? Sabi, mga pastor, hindi maliit na bagay na itapon ka sa impyerno. At hindi rin maliit na bagay na ikay magmamana ng buhay na walang hanggan. Magalak ka sa pagpupuri, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Magalak tayong lahat. Mga minasabi ng Biblia, their children and their wives and their parents, they rejoice together. Ever say amen? Silang lahat ay nagalak sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ever say praise the Lord? So, kagalakan, ibig sabihin, maglingkod tayo na may kagalakan. Pag may pagsubok,
Pag nagagalak ang puso mo, matatalo yung pagsubok. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Ang sabi ni Habakkuk testify that he served God, not for what God he gave to him, but he served God because he is God. Everybody say amen. Siya'y naglingkod sa Diyos, hindi sa mga blessings, hindi after yung blessings. Kung hindi naglingkod siya sa Diyos, dahil siya ay Diyos, God demands to serve Him. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Another thing, mga minamahal, undivided service. Ang ating beloved parents in the Lord, ipinakita yung tinatawag na undivided service. Kindly open your Bible po, mga kapatid. Luke chapter 16, verse 13. From the book of Luke, chapter 16, verse 13. No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Lucas Kapitulo 16, versikulo 13. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa, o di kayo magtatapat sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Amen. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi po ng Biblia, you cannot serve God. You cannot serve two masters at the same time. Amen. You cannot serve God and money, o yung tatawag na material things. Amen. When our dearly beloved parents in the Lord called by God to serve Him, mga minamahal, He completely gave their lives, amen, to submit to the will of God. Even their beloved children, they offer unto the Lord to care for the brethren as they grow up. Amen. While other pastors, mga minamahal, they involved in business, youth, bank account, mga minamahal, properties, mga minamahal. But our dearly beloved parents in the Lord gave up all these things. Ever say, praise the Lord. He cried unto the Lord. Ever say, amen. He fasted several times, 40 days, mga minamahal. He is busy in to winning soul. Ever say, praise the Lord. Pinagpala tayo ng ating malapin. Binigyan tayo ng totoong pastor. Ever say, amen. Walang kahalo. Kahit nagpupuri, mga minamahal, ating beloved pastor, ayaw niya madisturbo kung magtanong, bisan sumusulat na lang. Lalo na kapag nag-aayuno. Ever say, amen. Nakikita natin yung gaano ang kanilang dedikasyon. Ever say amen. Undivided service. Buong buo, ibinigay ang kanilang lakas sa mahal na Panginoon. Ever say praise the Lord. Sa kalusugan ng ating mahal na pastor, mga minamahal, ang kanyang kalakasan, inubos niya para sa iglesia. Ang kanyang prayers, hindi matulog, mga minamahal, tumatangis sa araw at gabi. Para sa ating kaligtasan, para sa ating pagpalain tayo ng mahal na Panginoon. Lagi nakaluhod, nagbabantay ako dyan sa telepon, mga minamahal. Nakita na, lagi nakaluhod. Ating beloved pastor, mga minamahal. Umiyak sa mahal na Panginoon, pinagpala tayo ng Diyos. Ever say amen. Immediate service, ibig sabihin, mga minamahal, undivided service, ibigay natin sa mahal na Panginoon ngayon natin ibigay, kailangan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Wala nang panahon. Never say amen. Wala nang time, mga minamahal. Ibig sabihin, ngayon natin ibigay ang perpektong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ever shout, praise the Lord. Binigay tayo ng halimbawa ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Napakapalad natin. Hindi tayo nagsisising iniwan ng lahat sa ating buhay dahil meron tayong beloved pastor na totoong umibig sa mahal na Panginoon. Ever say amen. Ever shout, praise the Lord. Nanalangin para sa bawat isa atin, para tayo pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Gumaling ating mga karamdaman, mga minamahal. Ever say amen. Sabi ng banal na kasulatan, napakapalad natin, maglingkod tayo sa Diyos. Ng buong buo, ibigay natin sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, serve the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your might. This is the requirement of God. Sabi ng Biblia, what the Lord required of thee, to fear the Lord and to serve the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your might. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Sa oras na ito, mga minamahal, tayo po'y magpasalamat sa mahal na Panginoon habang tayo maawit. Napakabait ng Diyos, mga minamahal.
Sa dako ng Cebu, pinagpala ang ating banal gawain, mga minamahal. Napakaraming taon na kami na tayo nanguupahan doon, mga minamahal. Ngayon, meron tayong sariling lupa, mga minamahal, more than half hectare. Meron na tayong mga pastoral house at meron na tayong chapel. Napakarami na nating lupa at sambahan, ongoing apat na chapel ang ginoconstruct, mga minamahal, pandemic subalit. Totoo ang Diyos ang great provider. Palabakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, render unto rin the Lord. What shall I render unto the Lord? Anong may ganti mo sa Diyos? Wala tayong may bayad sa mahal na Panginoon. Wala tayong may ganti sa Diyos, kundi ang maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Habang tayo maawit, mga minamahal, hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon, hallelujah. Salamat sa ating beloved parents in the Lord. Naglingkod sa Diyos. Undivided service, immediate service, joyful in service, mga minamahal, without questioning service. Wala silang reklamo sa mahal na Panginoon. At sinasabi ng banal na sa buong puso nilang nilaglingkuran ng ating mabait na Diyos. Tayo po yung maawit sa ating mahal na Panginoon. Habang inaawit natin ang awiting ito, misana pa natin awitin ang mahal na Panginoon sa paglingkuran natin ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah. Hallelujah. Pinulang ko, Diyos, iyong kaharian. Thank you, Jesus. Gaano man ang hirap na Hallelujah. maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroon sadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susunod ko ay ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Mula nang ika'y paglikuran, mga pangarap ko'y tinalikda.
Inulat ko, Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, daos puso ibibigay, buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, daos puso ibibigay, ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gaano man kahirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, daos puso ibibigay, ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. Kahit na aking buhay ay maging isang alay, daos puso ibibigay, ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Hallelujah, hallelujah, glory to Jesus, hallelujah. We worship thee, O Lord, we glorify thy name, O God, we love you, dearest Jesus.
much, Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Napakabuti mo sa amin. Pagkinagpala mo kaming nabusugan. Salamat sa mga tao ginamit mo sa aming kaligtasan. Nagbigay ng halimbawa, perfectong halimbawa kung paano ka paglingkuran, O Diyos. Hallelujah. We love you so much, O God. Thank you for your greatness, your goodness, O God. Hallelujah. Hallelujah, dearest Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the name of Jesus. Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, maminamahal. Binigyan tayo ng perfectong halimbawa ng Diyos, paano tayo sumunod sa Kanya. Hindi natin alam kung paano maglingkod sa Diyos. Hindi natin alam kung paano mahipo ang puso ng mahal na Panginoon. Hindi natin alam kung paano lumapit sa Diyos. Subalit ngayon, mga minamahal, napakabait ng Diyos, mga minamahal. Daman-daman natin ang pagmamahal sa atin ng ating mabait na Diyos. Praise the Lord. Salamat sa mga taong ginamit ng ating mabait na Diyos. Praise the Lord. At sa pagkakataong ito, mga minamahal, praise the Lord, ibigay ko po ang pagkataon sa ating mga beloved co-preacher, beloved Brother Joey Mancera. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved ordained preacher Nilo Miranda. Maraming salamat sa banal na salita ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, ito na po yung panahon. Ang buhay natin, ialay natin sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Mga minamahal, una nang nag-alay ng kanyang buhay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating dearly beloved parents in the Lord, ibinigay nila ang kanilang buhay upang tayo po na sa kanilang panalangin, pag-aayuno, abutin ng kaligtasang ating tinatamasa ngayon. Kaya sa ating mga minamahal naming mga bisita at magiging kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kayo po ay pinagpala sa araw na ito dahil ang Diyos mismo ang tumawag sa inyo dito sa tunay na gawain ng ating dakilang Diyos. Kayo po'y saksi, narinig nyo yung mga buhay na patotoo kung paano kumikilos ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa buhay ng mga tapat na mananampalataya sa JMCIM. Inyong narinig ang mga buhay na patotoo na kanyang dakilang mga tanda, kababalaghan, mga himala, na katuparan na ipinangako ng ating dakilang Diyos sa banal na kasulatan. Kung ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya, isuko mo ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ikaw rin ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Meron pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Una po, kailangan mong ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa ating nag-iisang Diyos. Ang Diyos na bumaba mula sa langit, nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At ang pang-apat, yung bautismo ng banal na Espiritu, ang Diyos mismo, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung kanyang banal na Espiritu, ibibigay niya sa iyo. Amen? Kaya sinasabi po sa Gawa 2:38, Hallelujah! Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya sa mga oras na ito, tanggapin nyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, hari ng inyong buhay. Itaas nyo po ang inyong 2 kamay. Kayo po yumuko
hallelujah, at pumikit bilang pagpapakumbaba sa ating dakilang Diyos. Ganito po ang inyong sabihin, dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan at ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Manatili pong nakataas ang iyong mga kamay at makipag-ugnayan. Kami naman po ang mananalangin para sa inyo. Amen. Praise the Lord. Opo mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na malapastor, Evangelista Wildy Estrada Almeda, yung end-time prophet. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taos-pusong tumanggap sa iyo. Dalangin po namin, O Diyos, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan diyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dalangin po namin, O Diyos, iligtas mo sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pwede na pong pakibaba ang inyong mga kamay. Dalawa na po ang naisagawa, pananampalataya at taus-pusong pagsisisi sa kasalanan. Upang lubos mapatawad po ang inyong kasalanan, huwag po kayo lumisan na hindi mabautismuhan sa pangalan ni Jesus. At magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Siya mismo ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu sa inyo. Ang gagawin na lang po natin, magpapatuloy tayo at paanyayahan natin ang ating mga unsaved loved ones at dun na sa inyong pananampalataya habang nagpapatuloy, lumalago ang inyong pananampalataya, ibubuhos naman ng Diyos lahat ng iyong mga pangangailangan at ang pinakamalaga, manatili ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos, ang kaligtasan. Amen. God bless you po at tayo tuloy-tuloy na po sa ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Ibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Joey. Tayo po may namahal, magkaisang dumalangin para sa lahat ng ating mga pangailangan. Unahin po muna natin ang dakila po naming Diyos na mapagrihan sa lahat. Pinakamamahal ang Panginoong Hesus. Sa unang dalangin ng aming kagalang-galang na malapastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, your end-time prophet, kami po ay minsan ng pangumin ng kapatawaran malapay. Nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Patawarin mo kami at tulungan mo kami malapay noon. Masunod po namin lahat mong kautusan upang maging handa sa dakilang araw na pagbabalik at maggamit mo rin po kami sa napakalawak mong gawain buong mundo sa kaligtasan pa ng napakaraming mga kaluluwa sa pangungunan ng aming naman ginigal magulang sa iyo. And beloved children, mahal na Panginoon, aming po tao sa puso inaalay sa iyo, dakilang pasasalamat, mahal na Panginoon. Nagkaloob ka at nagsugo ka ng totoo mong propeta, mahal na Panginoon, ginigal, mahal na pastor, beloved mama, beloved children, mahal na Panginoon, nang alam buong katotohanan, mahal na Panginoon, ibinigay buong buhay, mahal na Panginoon, upang pangalagaan ang puro ebanghelyo ng kaligtasan. Ngayon sinasamahan mo kami lahat
lahat ng pagpapalang spiritual, physical, material na pagpapala. Katiyakan sa buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon, ang patuloy na kalakasan, mahabang buhay. Amin na mga ginagalang, mahal na Pastor, the beloved children, mahal na Panginoon, at lahat ng mga pagpapalang binubos mo na yung pinangako upang patuloy papangalan sa buong mundo, mahal na Panginoon, nag-isang ibanghilyo ng kaligtasan. Lubos po natin pinasalamatan, mahal na Panginoon, sa napakabigat at tungkulong ito, mahal na Panginoon, na ililigtas ang buong daigdig, mahal na Panginoon. Bago ka magbabalik, mahal na Panginoon, salamat po sa iyo, mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Mami naman, ilahans po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman, at maging sa ating mga laban. Isipin po natin ating kagalang-galang, mahal na Pastor, Evangelist Valdez, Brother Meda, naglehan sa ating lahat, at i-cast out po natin ang mga uring karamdaman, problema, obisyo yan. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, drug addiction, mga kainang bumabalik, unbelief and doubts, carnality, vanity, vainglory, pride, lust, covetousness, materialism, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out, in Jesus' name, be healed, so right now, in Jesus' name, be blessed, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, amen and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasalamat sa ating malapit manmanahat, ang ating mga prayer request, tinugunan ng ating malapit sa malang kaparaanan, hallelujah, dakilang kapangyarihan, pinagkaloob sa atin ng ating malapit noon, sa panalangin na itong propeta natin, dakilang Diyos, tayo po may mahal, magbanggit ng 1,000,000 times, na pagpupuri sa ating malapit ng katagang, hallelujah, praise the Lord, sabay lukso, sabay-sabay po tayo, maminamahal, hallelujah, 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 praise the Lord, thank you so much, and we love you so much, Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, purihin yung banal na pangalan, glory, glory to God, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at narito po tayo, maminamahal.